Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. Bago po ituloy yung video ngayon, I would just like to greet everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. So para sa video naman ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko lalagyan ng fender extension itong ating motorsiklo. So bumili lang po ako online. Ito po yung nabili ko. So nakakuha po ako ng isang medyo malapad at isang medyo makitid. So mga universal type lang po ito. Since wala naman po talagang specific na aftermarket fender extension para dito sa ating motorsiklo. So kumbaga, hahanap lang talaga tayo ng mga universal, tapos tayo na yung mag-fit or mag-DIY. Kung maalala nyo po doon sa unang video ko rito, nasabi ko na isa ito sa mga unang upgrades na gagawin ko. Kasi nga, di ba, nung kinuha ko sa dealer ito, puro putik yung ilalim niyan. Dahil kinuha pa nila ito doon sa Pampanga, doon sa kanilang parang warehouse. Kaya nga, doon sa unang video pa lang, na-realize ko na talagang needed or kailangan talagang maglagay ng mga fender extension. So ngayon, samahan niyo po ako. Tignan natin kung ano ba ang mas bagay. Ito bang malapad o itong medyo makitid ng konti. Tara, gawin natin to. Kailangan pala alisin natin din tong caliper kasi hindi mahugot yung gulong. Masyadong mataba yung goma niya, tumatama dito sa likod ng caliper. So alisin ko muna rin ito. So ayan, mahugot ko na to ng maayos. So para matanggal itong fender na ito, meron tayong 4 na tornilyo. Isa rito na kailangan gamitan ng Allen wrench. So magkabila yan. Dito rin sa kabilang side. Tapos sa loob niya, meron siya ritong 10mm na bolt. Aalisin din natin yan magkabilang side. So yung isa nandito. So natanggal ko na yung ating front fender. Medyo marumi lang yung kanyang ilalim. So pupunasan ko na lang to. So ano ba yung mas babagay? Ito bang malapad or itong medyo makitid ng konti? Try ko muna itong makitid. So kung ilalagay ko ito dito, medyo almost the same ng lapad dito sa kanyang fender. Kaya lang
kung papansinin natin, masyadong naka-curve. Masyadong curve ito. Kahit dito, masyadong malalim yung portion na to. Kaya parang hindi siya tumutugma sa curve nito. Kumbaga masyado siyang nakatiklop. So para lumapat, kailangan i-press ko para mag-fit. So, parang ganito siya. Kailangan itutulak ko ganon. Gaganon ko siya para mag-fit. May resistance siya, pero kung sakali naman, maganda rin yung dating niya eh. Ganda rin siya. Lalagyan ko na lang dito ng tornilyo at saka dito. So pwede itong maliit na to. Check ko naman itong mas malapad. So dito naman, ganyan naman ang dating niya. So sa gilid, kaganyan naman siya. So kung titignan natin dito sa pagka nakagilid siya, naka side view, mas maganda yung bagsak ng fender. Kumbaga mas normal kasi yung curve niya tama. Dito kasi sa makitid, yung curve niya is more on elongated, pahaba, kumbaga hindi nasunod yung kanyang curve. Unlike dito sa isa, yan o, naka-curve, di ba? Ang isang maganda rin dito dahil sa sumunod yung curve niya, hindi siya walang masyadong pressure. Meron din pero hindi masyado. Kumbaga yung pagkakalapat dito sa fender na ito, hindi katulad nitong makitid na yung resistance niya kasi malaki yung sana nakikita sa camera. Yan. Malaki yung difference. Masyadong naka-curve kasi ito. Kaya para lumapat yan, ay itutulak natin, ipipress natin. Yun. Gaganunin mo para lumapat. Dito naman kasi sa malapad, curve din siya. Although dahil sa malapad nga siya, yung size nito ay halos lumalapat dito sa loob. So pagka ginanyan natin, kung titignan natin siya dito sa likod na part, almost nakadikit na rin siya dito. May konting resistance pero konti lang yun, oh. Konti lang. Tapos ang isang nakita ko pa rin na parang pumapabor ako dito sa malaki ay hindi masyadong lalabas yung putik. Kasi nga 'di ba dito sa original natin, makitid lang 'to, almost ito na rin yung size ng gulong. So yung mga lalabas dito sa gilid na ito, yung mga putik na lalabas, tatalsik pa rin 'yan. Kaya kung lalagyan natin ng makitid na fender extension, parang humaba lang siya, pero yung side dito, ganun pa rin. Kung may tatalsik dito sa mga gilid na side, hindi pa rin makakatch nitong fender extension. So parang mas naglilin ako or pumapabor ako dito sa malapad na fender extension kasi mas unang-una mas fit siya kasi nga yung laki niya mas naghulma dito sa fender na ito. Tapos tamang-tama rin yung pwesto ng kanyang mga tornilyo. So isa rito, and then ang kagandahan din dahil sa malapad siya, so kung titignan natin dito sa ilalim, so meron tayong naka-usli dito sa side na ito, maging dito sa kabilang side para mas makakapture niya ngayon yung mga putik. So sa tingin ko, ito yung ikakabit ko ngayon. Bubutasan ko na ito, lalagyan ko lang ng markings yan, tapos gagamitan ko lang ng panghinang para hindi ko ma-damage. Kasi minsan may mga nagbibideo na pag ginagamitan daw ito ng drill, nagka-crack. So mas pinaka-safe talaga, gamitan natin ng soldering gun. So gawin ko na to. So yung dulo pala nito ay tututok ko lang dito sa magkabilang side na yan. Kasi yung pinagkakabitan ng tornilyo nito, may bakal yan na nakaganyan. So kung sakaling ilalagay natin ito, kung gaganyan natin, kung lalakpas tayo dito, nakaganon, baka tumama tayo dun sa bakal na pinagtutornilyohan nito.
Hinalain ko lang maigi. Tapos ito na yung markings ko. At bubutasin ko na yan gamit itong soldering gun. Tapos ito yung mga tornilyo na kasama nitong fender extension na to. Siya nga pala, yung link ng mga fender extension, ilalagay ko na lang sa description box. So tapos ko nang ikabit yung ating fender extension. Kahit dalawa lang yung naging bolts niya, sa tingin ko very sturdy naman, matigas. At kahit mabilis yung magiging takbo ko, sa tingin ko hindi naman ito magbabibrate. Kayang-kaya na nung dalawang tornilyo na nilagay ko. So install ko na ngayon. Tapos ko na ikabit yung gulong, tapos ganyan yung itsura ng kanyang extension. Wala namang sayad, sakto lang, at mahaba rin siya. Maganda rin siyang tignan, parang nag-blend na rin siya, parang naging part na rin siya ng kanyang fender. Siguro pag nadaan ko to sa maputik, possible na magkakaroon ng putik dito, kasi pag nag-splash yung putik hanggang dito siguro madudumihan, pero hindi na aabot dito sa taas. So tingin ko bagay na bagay dun sa aking motor, sa aking Easy Ride 150P. Again, dun sa mga gustong gayahin yung ginawa ko rito, ilalagay ko na lang sa description box yung link nitong fender extension na yan. So sana po may natutunan uli kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again
on my next video. God bless.